Teacher AJ, can you introduce yourself? Kailangan ba na meron pang request from the doctors? Meron ba kayong special na packages? You're not alone po in this journey. Dito kami magdi-dinner. Tapsin, bulalo, please. Now na. Daming nag-recommend sa inyo. I-try ko. May fresh na grass. This is my family. Hello! Andito sila, Mother. Julie ka na! Kakain na tayo! Yan si Jiro eh. Ah! Julie ka na! Dito si Lola, Daddy! Ay, pala gusto nun. Airplane. Airplane ka na rin? Airplane! Epi! Baba ka na dyan! Karga-karga na naman. Baba! Baba! Airplane! Baka magliyab. Yes. Oi! Don't touch that. Andrew. Lola! 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 Oh, nagtatawag oh. Ay, diyan ko naman. Pupuspat mo ba yan? Nahinto eh. Tapos parang, oh. Kumain ka na nga lang dyan. Gusto mo may audience ka pa? Saan ka dinala? Ikot-ikot lang kami. Panihata kay Lola niya, oh. Naka-medyas ako eh. Kaya nga eh. Nak-relax na muna. Parating na si Teacher AJ, ha? Nag-warm up siya. Oh, para mamaya. Okay na yung damit niya. Cute naman yung damit niya eh. Tsaka para comfortable. Ibihis lang muna ako kasi kahapon pa ito damit ko. May ano si Jo ngayon, OT kay Teacher AJ sa kanya, sa Therapist PH. Yun yung home OT sessions niya. So, mamaya may konting interview tayo kay Teacher AJ sa mga interested. Kasi may mga nakukuha kong questions from time to time tungkol dun sa home therapy ni Jo. Para sila na mismo yung mag-explain kung ano ba yung Therapist PH, paano ba mag-a-avail. Lalo na ngayon, ang hirap magpa-schedule sa totoo lang. Mahirap magpa-schedule din sa therapy centers. So, mamaya i-explain namin. I-explain na rin ni Teacher AJ kung ano yung benefits ng nasa bahay, yung therapy ng bata, and anong difference niya with doon sa therapy center. Habang wala pa si Teacher AJ, kay Teacher Joy ka muna. Kay Teacher Lola. Oh, sige. Close lang daw. I-tape ba natin? Tapos pa-pick up na namin to. Saan papunta? Ayaw niya silang mag-isa. Sinama ko. Okay?
Hello, Teacher AJ! Hello po! Ayan, guys. Kasi, kung mapapansin nyo, or kung napanood nyo yung mga previous vlogs, di ba nga nag-start kami. Kailan tayo nag-start, teacher? December? Tama ba? December po last year. December last year. Tapos nag-avail kami ng 5 sessions na OT home-based siya. So, to be honest, mas ako bilang ako kasi nag-work ako dito sa bahay. So, most of the time, nasa bahay naman talaga kahit yung mga kids. Para sa akin, mas gusto ko yung ganung approach. Kasi parang mas nakikita ko kung ano yung ginagawa nila. And at the same time, dahil parang most of the problems na na-encounter namin, nasa bahay. Yes, actually. Yun. Iba ang ugali talaga ni Ju. Naintindihan niya na kapag nasa center, pag therapy, parang may structured yung environment. Pero pag dito sa bahay kasi mas komportable siya. Yes. So, most of the problems na na-encounter namin, nasa bahay talaga. Though meron siyang therapy sa center, may time na gusto ko dito para na-assess din namin na, ay, kapag ka nandito pala yung therapy, from time to time, ano siya, yung nadidistract, pero babalik siya. Parang, di ba, bumabalik naman siya. So, parang, yun, mas madali yung, mas naiintindihan ko yung ugali ni Ju. At the same time, na-apply ko. So, ayun ang haba na, intro pala muna tayo, no? Ito si Teacher AJ. Teacher AJ, can you introduce yourself? So, I am Teacher AJ po. I am a licensed and registered occupational therapist. I graduated from the University of Santo Tomas. Ayan, currently, have been working for around mga 3 years na. Ang specialization ko po is more of the pediatric services. So, talagang focus ko po ay kids. My heart is sa kids talaga. That's my passion po. Paano nag-start? Anong naisip nyo? Bakit Therapies PH? Kasi right now, based sa knowledge ko, nag-start kayo home-based talaga. Yes. So, yun talaga gusto nyong i-target yung mga home-based na therapy. Yes. So, ano yung mga services right now na available sa Therapies PH? Right now po, we have occupational therapy, and then we will also be having speech therapy, physical therapy, and special education programs also. Right now po, medyo marami na kaming nasa wait list. If you'd like to, to papila po sa aming services. Bakit yun ang naisip ng Therapies PH? Bakit home-based? So actually, yes, okay po yung mga centers because they provide therapy services. Pero what we saw was there was a gap when it comes to, yan po yung na-mention nyo na may challenges talaga when it comes to the kids pag nasa natural setting na nila, nasa environment na nila. Kasi kapag nasa center sila, nasa school sila, they know this is how they should behave. Pero once na nasa bahay, parang medyo mahirap. So, mahirap with the follow-up, ayan. And then, we wanted to bridge that gap din po kasi. So, with Therapies PH and home-based services, mas napapansin namin na mas proactive yung parents, mas nakakapag-collaborate kami. At the same time, yun nga na-mention nyo nga po na kayo po mga parents po talaga today, very hardworking, both parents working. Pero at the same time, gusto din po nila yung maging hands-on sa mga anak nila. Kayo po, di ba, very hands-on kayo kina Ju, kina Jiro. Medyo mahirap po yung ganun if working and then dadalhin sa center. So, we want din na maging convenient na to lessen the problems of the parents, di ba po? Yes. Tsaka, to be honest, di ba sa therapy center, may schedule naman talaga. Tapos, nakikita ko kasing problem doon. Sometimes, nasa work yung parents. So, magiging is ihahatid ng, usually nangyayari sa amin yun pag may trabaho. And, maswerte kami kasi hindi naman ganun ka-tight yung schedule namin. So, medyo flexible pa. What if yung mga parents na working 9 to 5, diba? So, hindi nila pwedeng iwan yung trabaho nila for that. And ang nakikita ko kasing kagandahan na ako, based after nung sessions, at the convenient, yung time ba ng parents, kung kailan available, diba? Tsaka nasa bahay lang. So, yun yung pinaka nakikita ko. At tsaka, usually sa center, hindi mo, parang after na lang ng session, ganun, tsaka katatawagin. Tapos feedback. Pag nasa bahay, syempre makikita mo
masisilip-silip mo. Yun nga lang ang downside kasi nadidistract yung attention ng bata. Pero malaking tulong no na nakikita kasi at least alam ako based lang sa experience ko, nakikita ko kung ano yung next na pwede kong gawing approach. Ay, effective yung ginagawa ni teacher. Gawin ko nga rin next time pagka kami lang. So, yun yung mas nakikita. Involved po yung parents, as nasa natural setting. If may gusto pang ma-achieve na other goals, for example, doing house chores, yung mga ganun po. So, may mga ganung activities na medyo mahirap gawin sa center kasi simulated yun, unlike kapag nasa natural environment ka ng kid. Tapos yun nga po, mas involved yung mga parents kasi nakikita nila na ganito yung would work for my kid. Ayan, so very personalized din po kasi nga talagang nasa natural environment. Yan yung mga kasama, involved din sila. Yan, si Ate Regine po ata, pinatulungan ko po nung nag-exercise kami ni June. As an OT, paano nyo measure yung success ng therapy program ng bawat bata? So, yung success po, yung outcomes, it really depends on the parents. It's a collaboration po. So, kung ano po yung goal ni parent, gagawa namin ng plan for it. And then, doon po namin masasabi if may na-achieve ba kaming goals. And then, usually sa start po, especially if sensory issue problem, usually po sa start, it's just regulation, sensory regulation, so things like that. If gusto nila more of fine motor, so dyan. Tapos, we provide documentation also. So, makikita talaga every step of the way kung may na-achieve ba kami or if may na-achieve na, parang what can we do to challenge that further? Ano pa yung pwede nating gawin para mas maging independent sila, mas magawa nila yung mga, ayan, yung kung ano po ba yung goals ng parent for the kid. Ayan, whether it's independence or sa school, makapag-participate sila sa school or simply just playing kasi ibang kids medyo hirap din sila to play eh. May question ako, teacher. Kailangan ba na meron pang request from the doctors para makapag-OT ang mga bata? Usually we require po talaga na sa amin, for Therapies PH, we require na sana may developmental pediatrician assessment kasi syempre po, we'd like the whole assessment or the whole picture of the kid. Syempre po, though we're not basing it naman on the diagnosis also, pero what we want is just makita namin yung big picture or who the kid is. And mahihirapan po tayo to provide the best plan, the best activities if we're not sure kung ano ba talagang tina-target natin or ano ba talagang problem, ano po ba talaga yung root problem. Yan yung madalas na kino-comment na okay lang ba mag-therapy yung anak ko kaso hindi pa kami nakapagpa-check up sa DepEd. Kaya lagi ko inuulit yan na guys, kahit na gano'ng kahaba yung pila, alam ko mahaba ang pila sa DepEd, pero mas maganda na makita mo na ng doktor kasi sila ang magsasabi sa inyo kung ano yung mga therapies na kailangan ng anak niyo. So, ayun lang. Kasi laging may question na ganyan eh. So, ayun, it's nice na nasagot tayo ng isang OT. Okay. May mga additional advice ka pa sa mga parents na gustong ipa-therapy yung kanilang mga anak? Ayan. So, if may napapansin kayo sa mga little ones nyo na medyo may delay. So, meron naman po yan nakikita. Actually, sa website po ng Therapies PH, we have there a list of the developmental milestones na for this age, ano nang nagagawa, na expected at this age. So, if you feel like may delay sa mga little ones nyo po, so, it's best na you really get early intervention. Kasi, at least, maaagapan po natin agad. So, whether may diagnosis or not, what we want is for them to have their skills at par with the kids at their age and yung makasabay sila and at the same time hanggang sa pagtanda nila maging independent sila. Ayan. And mas maganda ang outcome kung as early as possible, diba? Ayan. So wag po kayong mahihiya na mag-try, like ano naman po, there's nothing wrong naman. Since yung Therapies PH provide home-based therapy, ano sa tingin mo ang dapat i-expect ng family and parents during each session?
Ayan, since home-based nga po ang services ni Therapies PH, so we expect the parents, the family, na they will be involved as well in the process. They will be involved in the therapy sessions kasi at the end of the day, parents naman po yung magiging therapist once na umalis yung mga therapist. Kayo naman po yung talagang first therapist ng mga little ones nyo. And it helps din po na syempre po may trust na sa inyo yung mga anak nyo. And then, ayan, so just teaching the parents also, teaching the caregivers, whether it's the pwedeng mga lolo, lola, teaching them to be more involved sa progress. Ayan, para pag nagkaroon din po ng progress, it becomes fulfilling for everyone also. Yes. So, and for continuity na rin. Kasi kung ano yung ina-apply ng OT, be it sa therapy center or dito sa home-based na therapy, kumbaga, tuloy-tuloy. Yes, kung ano may yung, follow-up yes, din may po at follow-up. home and generalization of skills din. Yes, got it. Meron bang specific therapeutic approach or what do you call this? Technique ang Therapies PH? What makes it special? So when it comes to techniques, it really depends on the child, the kid. Pero usually we provide sensory integration, we provide mga behavioral approaches, mga teaching them life skills. Tapos, ang maganda po sa Therapies PH din, yung ginagamit po naming technique is utilizing whatever you have at home. Kasi, yes, you can be doing this and that's a center, pero how will you do that if wala ka namang gamit at home? Lalo na if it's a small space, it's a small home. Like, how can you achieve the activities pa rin even when you're just at home, even when it's just a small space, if wala kayong play area? Like, paano natin magagamit, mamamaximize lahat ng resources at home and lahat ng toys At saka at hindi home. naman kailangan gumastos. Kasi alam naman natin na therapies alone, magastos na. Natutuwa ako kay teacher kasi may mga naturo siya sa akin na we can use para i-manage kung may ganitong behavior, or you can try this, you can try that. Kaya, ayun, thank you teacher dun sa mga na-share mo. Okay, eto na ang question na madalas tinatanong sa akin. Meron ba kayong special na packages or trial sessions? Kasi before sila mag-commit, gusto namin i-try muna. Pwede ba yun? Meron ba kayong ganyan? Yes, you can avail one session muna before fully committing talaga, Yes. just to test it out. I understand naman po na we want to give the best for our kids. So, ayan, if you could try, kayo po nag-try ng 5 sessions, ayan, and if you're satisfied naman, ayan, we have different discounts and promos. Every month, may bago kaming mga discounts para po makatulong din sa mga parents. Hopefully, makasingit pa kami kasi sabi mo kanina mahaba ng waitlist. Yes, Sana may makapagpa-schedule pa rin kami. Ayan, so because nag-avail po si Mama Ann ng ating services, so bibigyan po namin kayo ng discount for your followers. Ay, wow! din. Thank you! Ayan, so you could guys. use the code Ayan, lalagay ko na lang dito guys yung code. CLUTS. Yes, CLUTS. Ayan. So, first, 8 new clients. Yes. Okay. So, You get unahan na lang guys ha. I'm sorry. Ayun, unahan na lang. Pwede kayong makakuha ng 15% off. 15% off. For the first 2 60-minute na session. Wow! Yes. Malaking Thank tipid you. po Oo, yun. malaking tipid yun, guys. Thank you, teacher. Welcome Salamat po. Anyway, yung details, guys, ilalagay ko sa description box. Ayan, para mas malinaw para sa inyo. Thank you, teacher. Salamat. So, Teacher AJ, paano kayo makokontak ng aming viewers, ng ating viewers? Paano kayo makokontak? Ayan, you can contact us po through Facebook. We have Viber, we have Telegram, we have Instagram. So, ayan, lalagay na lang po ni Mama Ann yung Lahat. links. Lahat nasa description box, guys. Ayan, you can Okay. text us, you can call us. Yan. Thank To you. contact us. Okay, may short message lang si teacher for us. Sama na rin ako bilang awesome mom. Ayan. Sige, teacher. Go. Hello. Hello po.
Ayan, so sa mga parents po out there, I know it's been a difficult journey. I know it's very hard. Alam ko po nahihirapan na kayo to find the best care for your kids. Yung iba sa inyo po, lito na kung ano pong gagawin na ba. With Therapies PH man po, we're here to help you, to guide you, to assist you. You're not alone po in this journey. And we know that it takes a village to raise a family. And we're here for you po. So, ayun. Okay, thank you. Maraming salamat, teacher. Ayun, maraming salamat. And we'll see you on our next session. Hopefully, makapagpa-schedule. Thank you so much. Salamat. Storbohin natin si Papa. Ay, tulog pa. Tayo na lang kaya. Ako na lang mag-drive. Chiro, halika na. Tapos na siya. Oo, tapos na. Okay guys, sabi mo, guys, andito kami ngayon ni Mama, maglalakad-lakad kami. Ito yung aso na binuha ni Jim. Kasi wala na. Hindi ko manood. Hinaya niya. Kasi gaya pa namin. Hindi, dapat lakad-lakad tayo. Mamaya na tayo. Vlog ka pa rin? Kaya pang TikTok pa rin? Tama. Ito tayo sa TikTok ako. Ayun. Sige. Sige. Iniwan ko na. Guys, hindi ako makapag-vlog kanina kasi mukhang marami namang clips si Jirong nakuha. Siya may hawak nitong camera kanina pa, nitong iPhone. Ay, wow! Okay, meron daw po siyang presentation for today. Oh, ayan po. Naiiwan na naman yung mata mo. Dito na sila, Jero, sa sarili. Ayos, Jo, ah. Asan pa park? Ah, dito daw sa likod. Para daw safe. Para safe, dito daw i-park sa likod. Yun yung garahe sa harap eh. Pork silog? Pork silog. Dito yung cut na gusto ko sa may ano. Ayan, yan, yung banda. Tsaka yung konting braso. Hi! Bis ka na lang. Dito kami magdi-dinner eh. Oo nga po. Order ka na. Sa akin, tapsi, tsaka bulalo. Tapsi and bulalo, please. Now na. Now na. Wow, soup. Sarap. Sarap ng sangap. Isa pa? Ay, ang sarap-sarap daw. Oh, isa pa. Pasado kay Jiro. Mas matikman pa? Parang sarap yung pa. Parang hindi tapos silog, parang steak. Oo. Ay, isa pa daw. Oh. Hindi naman tap silog to, steak silog to eh. Sarap, parang steak. Dapat palitan niyo yung pangalan, steak silog. Sabi ko na pag si Jeo talaga. I pray. Okay. Let's pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Pray daw. Bless us all of this. Pray daw. Enemy. Busy pa yung mga senior. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Enemy daw. Ayan o, sila Lola. Bango. Sarap. Hindi ako bias dahil ano sa akin to. Gusto ko na ba? Sarap. Ang sarap, Jiro. Kuya, ang sarap. Sarap ng kain ni Kuya. Yummy? Okay, Kuya. Sarap. Ito, silog ba sa kanya? Sarap ng kain, Kuya. Mauna na ako, love. Tapos ikaw naman kumain. Kaya lang.
Oh, isa pa. Ito pa, oh. 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 Oh, sarap. 199 to guys, isang order. Aba, ay hindi ko pala natikman yun. Pati yun na. Huwag ka lang kumain. Si Reggie nagre-reklamo daw, hindi daw masarap. Talaga ba? How was the experience, sir? Ito, to-take out ko to, kaya konti lang para matikman ni Jaya. Hindi kasi nakasama si Jaya. Bakit masarap kumain pagka maingay? Napapabilis yung kain natin. Kasi alam mo yung parang... Ito ba yung napipindot? Hindi. Ah, gusto mo? Halika, gusto mo yung pindot-pindot, diba? Halika, dali. Push. Push the button. Push. Dali, push. Alam ko talaga diba Pips. Diba? Sinabi ni Jetro. Diba Pips? Sabi na ba? Diba Pips? Diba Max? Push mo, dali. Push. 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 Yan. Pati yan, pinupush niya. Kay Lola! Hoy! Bakit sa akin nagbababay? Kay Lola ako nagbababay. Anak, iwan mo na ako, anak. Uy, naku, nakakapit na. Sakto, walang pasok yan bukas. Good luck. Tapos pagdating sa bahay, magyayang buwi. Oh, ganun. Bali sana kung hindi siya magyayang buwi. Ju, papa si Ju. Susama nga sa lolit Lola. Bye-bye. Ikar tayo, come on. Yan, boto na lang kayo. Oh, kiss na lang muna, baby. Kiss muna. Kiss muna kay Lola. Sige. Naku, nalalanta Ingat na ha. yung ano nila. Huwag mutong yun. Sad na siya. Oo. Yun lang yung madaling malam. Pero madaling mabuhay yan. Hinahanap ka nga pala ng Homeowners Association. Parang nabuwas. Bye-bye. Ingat. Thank you. Nak, halika na, maliligo na. Ligo-ligo. Ligo-ligo na, ligo-ligo. Shower, shower. Hingi mo. Hingi pag ikaw di ka nagsalita. O di kaya hindi niya marinig yung sarili. Pwede rin. Hindi namin naisip ko eh. Baka kaya ganyan siya. Hindi, malakas pandinig nito eh. Jero. 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 Ay, huwag may lagi sa mga. Sige na, bantay. Sabi ko, sabihin mo, bida ang saya. Sabihin mo dyan. Jollibee? Jollibee? One Jollibee? One Jollibee? Jollibee? SM. SM. Busy kasi siya eh. Pag nilalaro niya yun, busy siya eh. Ito, nakatingin tuloy sa camera. Hi guys, sige na, mag-shower ka muna. Tapos next sila si Kuya. Hi! Sir! Yes, na. Tanggal na? Off? Okay. In fairness guys ha, effective. Yung dog tag. Opo, opo. So, ayun guys. Okay din pala na doon kami kumain ka na Jeo, at least. Ayun na, nakaligo na si Jiro, kami na lang. Si Kuya hindi din. Ganda routine namin lately ha. Yung ganyan, tapos diretso kain. Tapos, pag-uwi niya. Tamad na magluto. Ayun, anyway. Ang sarap nung ano ni Jay. Bulalo. Sabi ko na eh. Kasi yun ang hilig niya talaga. Mula pa bata yung hilig sa bulalo. Yeah, hindi ko na lang. May itatry ako kay Ju. Kay Ju to, itatry ko naman kay Jiro. Kasi meron siyang mga ano dito sa braso. Yung, pero parang hindi. Ganyan ba itsura no kay Ju? Hindi. Namumula-mula yun. Namumula-mula.
Ito parang... Ang ganda ng balakang mo, be. Buklig lang talaga. Parang nagpa-BBL tayo, ah. Ha? O, hindi na natin kailangan ng BBL! Hindi na kailangan, Ben, oh. Just like gusto niya kasing kunin yung camera. Ayun pa pala, guys. Totoo nga yung sinabi ko. Sabi ko, ay, marami naman sigurong makukuhang clip si Jiro. Sabi ko na marami nga siyang clip. Ang galing nitong batang aray. May ambag talaga siya sa vlog. Natawa ako dito sa bata. Nung chinek ko yung phone ko, ala, ang daming clips. Parang nag-motovlog. Nag-motovlog siya. O, halika dito. Diaper first. Come. Halika, anak. Anak. Come here. Jiro. Parang galit na. Leave me alone! Halika dito. Mag-diaper ka muna. Oo. Ay, sige na, oh. Grabe naman. Habulan ito, habulan. Kaya dito, lalagyan kita ng Stellatopia. Mastella. Yeah, wait lang. Ay! Sabo! Ang hirap. Habulan, habulan, habulan. Woo! Close na yan. Suklayan mo na kita. Habulan talaga. Oy! Iko! Diyos ko po. Habulan. Habulan. Ang gusto ng batang ito. Opo. Hello. Meron ako ito-try na. Hi! Ano yan? Ay, thank you! Bata nagbabalik ng phone. Thank you, Ada! Thank you so much! Dumating na yung order ko. Ayan, order ako ng Skintific na Mugwort Acne Clay Stick. Ang daming nagre-recommend sa inyo. I-try ko. Ayan, at gawa ng review. So, ita-try natin for the first time today. Nakita ko siya sa TikTok. Ayan na, medyo nabudol din po ako. Sabi ko, ay, okay yata to para sa, ang dami ko kasing pimple marks. At saka, mukhang kailangan kong mag-switch up ng konti sa aking routine. Pero, before ako mag-switch up, gagawa ko ng skincare routine. Opo. This week, promise talaga. Skintific Mugwort Acne Clay Stick. Meron din ako no moisture gel nila. So, dito ako interesado talaga itong mugwort na to. Lalo na sa breakout. Kasi anti-inflammatory, ano pa ba yun? May healing properties, antibacterial. Ayan, yan yung medyo, ko kasi yung skin ko ngayon. Tingnan nyo naman, dami kong pimple. Sakto naman pala, i-ano na natin ngayon today, no? Yung aking before and after. So, tingnan nyo mabuti yung aking skin. Ang dami kong pimple. Ayan, ang dami kong redness. Ayan, kitang-kita nyo. Ito parang medyo, ito clear yung skin ko dito. Pero meron dito. Ayan. Pagkagaling nung iba, ito kagagaling lang nito, meron na naman bago. Hindi na, nakakainis na. Hindi naman ako ma-pimple dati, diba? Sabi ko nga, kahit ano i-try ko keri-keri. Kaya nagbago talaga yung skin ko. Talagang nagbabago ang skin. Kaya, kung makakausap ko yung dati kong self, enjoy ko yun. Sige lang, sis. I-enjoy mo yan. Hindi ko alam na magbabago. Well, alam ko naman magbabago talaga yung skin, pero hindi ko in-expect na, as in, ngayon na kagad, na kung tutuusin, mas masipag akong mag-skincare ngayon kesa ng mga nakaraan. Ngayon, lately, yung pinakamasipag ako kasi kailangan ng skin ko dahil nga tingnan nyo yung... So, kakahilamos ko lang naman. So, ang gagawin natin, mask kasi siya. At saka, alam mo ba, sis? Hindi ako madalas mag-mask. Hindi ko na nga maalala. Yung mask na ginagawa namin, yung soothing gel lang. Hindi ko pa natatry yung mga ganito. So, nakatry na ako dati, ganitong klase. Pero, yung sa Timi, kulay green din yun na pagkakaalala ko eh. Pero hindi ganitong klase. Kasi, yun talaga bumenta sa akin. Sabi ko, talaga, ganito lang, i-apply lang sa skin. Tingnan natin kung gaano siya ka. Hindi siya ganun ka. Clay nga! Clay! Okay, so apply na natin. Tapos patatagalin natin ng 10 to 20 minutes daw. Ang lambot. Tsaka may amoy siya.
Malamig may fresh na grass. May feeling na parang medyo nakakaluha, pero ayos lang. Medyo refreshing nga siya actually. Ang galing ang galing niya apply. Kaso may mga areas pa hindi niya lagyan. Ang lamig niya sa skin. Kitang-kita yung mga imperfections ng skin ko. Tignan niyo to. Tignan niyo yan. Ano yan? Pinagdaanan ng bulutong yan, guys. Okay. So, para sanitary. Patayin ng cotton. Tapos, para malinis siya. Okay. Tapos, saka natin yun. Takpan ulit. Tuwing kailan pwedeng gamitin to? 2 to 3 times a week. So, every other day gagawin ko. Again, ito siya, guys, ha. Skintific na mugwort. Ako, kung nagdi-TikTok kayo, malamang nakita nyo na yan. Dumaan na sa FYP nyo. Pero itong nasa corner, gusto kong sa nose, gusto ko talagang malagyan. So, nagamit ako ng spatula to make sure na makover talaga yung mga areas. And I'm using, of course, itong ating dual-ended na pore scrubber. And ang pangalan nito, hindi ko pa kabisado, guys. Sorry naman, guys, ha? Wait lang, ang pangalan mo. Basta yun, ilalagay ko na lang sa screen. Sorry na, hindi ko pa kasi kabisado talaga. Basta pore scrubber siya, okay. Tapos ito pa, nakita ko kasi may salicylic acid siya. So, kailangan ko ng salicylic acid para sa whiteheads, blackheads, diba? Tsaka para yung pores, you know. Isa sa mga claims niya, malaking tulong daw para sa mga visible, enlarged pores. Ayun, kitang-kita niyo yung enlarged pores ko. Ayan, okay. Timer na tayo. Ayan, 15 minutes. Start. Okay, tapos na. Yes. Ang gagawin dito, banlaw lang, no? Tama ba? Tama ba? Tingnan natin yung instructions. Rinse thoroughly with warm water. Okay. Warm water, paano kung sa gripo lang? Pwede na? Pwede na. Ay! Madali lang siyang tanggalin, in fairness. Unlike dun sa green na clay mask na ginagamit ko dati. Yung sa Tini nga. My gosh, yun na napakahirap talaga yung banlawan. Parang ang messy-messy. Kasi tumitigas talaga siya. Ito hindi. Parang ano lang, nag-clay lang. Pero, immediately, wala lang. Parang kung bago hinamos. Wala pa akong masabi for now. So, itetest ko to ng ilang weeks and then i-update ko kayo kung kumusta siya, okay? Wala lang, pinakita ko sa inyo yung first time na ginamit ko siya. Pwede rin naman kung gusto nyo akong sabayan. Ayan, available siya sa TikTok. Hanapin ko sa Lazada, guys. Or lagay ko sa description box yung link kung gusto nyo akong sabayan. Hopefully, mabawasan yung ating pimple. At saka meron pala siyang salicylic acid so hindi ako pwedeng mag-retinol ngayon. So, huwag niyo isasabay yung salicylic acid. Basta, hindi ako sure kung pwede isama sa retinol. Pero, ang ginagawa ko most of the time, pagka hindi ako sure, when in doubt, diba? Huwag na lang. Try naman natin tong kanilang Ceramide Barrier Moisture Gel. Pinag-usapan pala namin ni Mama kanina yan. Kasi pareho, binilang ko rin siya. Naalala ko yung Skintific na sunscreen na dinala ko pa sa Bali yun na hanggang ngayon hindi ko pa nakakawakan. So, let's continue with the skincare. Ano ba? To skincare routine, hindi lang. Guys, sorry na. Okay, I'll stop na. Reminder lang to do your skincare. At sipagan natin mga sis. Okay. Sipagan natin ang pag-skincare ngayong 2024. Hindi ako magre-retinol. So, anong gagamitin ko? Pagkatas ko ng Shiseido. Ano pa ba? Yun na, diretso na tayo dito. Made in China siya. Pero anong brand kaya ito? Is this local brand bang Skintific? Hindi ko alam. Ano ba sila? Sa nakakaalam, please comment down below. Please. Moisturizer na lang tayo. Yun lang. Uy, ang ganda. Fair. Ganda ng lalagyan. Ba't parang may kamukha? Hindi. Magkaiba. Akala ko pareho. Magkaiba yung ilalim niya, guys. Ito yung sa Lux Organics. Ako, paborito ni Papa Kits to. Yung Hyaluron White. May spatula. Okay, so ayun na, no? Maglalagay na lang ako ng moisturizer. Ayoko na sayangin yung oras na sabihin nyo, ano ba yan? Goods. Di pa naman pag-a-apply mo na skincare. Siyempre, no? Gusto ko i-share talaga sa inyo yan, di ba? Okay, so good night, guys. Sana na-enjoy nyo ang ating vlog for today. We'll see you tomorrow. Say good night. Naku, may allergic rhinitis na naman itong anak ko. Nabigyan ka kaya series niya, Papa? Good night, good night. We'll see you tomorrow. Bye! Wala akong masabi dito sa isang to, oh.
Nag-vacuum talaga siya, guys, bago kami maglatag dito. Sipag. Very masipag. Oh. Sige. Sige. Nak, pwede si mama naman mag-watch? Can I? Thank you. Ay, bait naman ng anak. Mahelp mo si baby. Oh, munguso pa yan. Kahit may tahiyang cleft, natahiyang cleft niyan, may ano pa yan. Oh. Magsisigang tayo ng bayabas. So, yun na yung pinakasabaw natin. Ibabak yung ating newest product, unang newest product. Thank you so much sa lahat!